Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 26, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 18, verse 9 to 14. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang taligahagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, ikinuwento ni Jesus ang 2 taong pumasok sa templo upang manalangin. Ang isang Pariseyo at ang isang publikano o maniningil ng buwis. Ang Pariseyo nakatayo at todo proud na proud sa kanyang sarili dahil sa kanyang mabubuting gawa. Nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo, nagbibigay ng 10% ng kanyang kita, habang yung naniningil ng buwis, hindi man lang makatingin sa langit. Ang tanging nasasabi lang niya, maawa ka sa akin, ako'y makasalanan. Nagulat ang marami dahil si Jesus mismo ang nagsabi na ang maniningil ng buwis ang umuwi na kinalulugdan ng Diyos at hindi ang Pariseyo. Bakit? Dahil ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng ating nagawa, kundi sa kababaang loob nating aminin na lahat ay biyaya lang. May mga tao tayong nakikita sa misa na nasa pinakalikod o minsan ay nasa labas lang ng simbahan. Siguro madalas ang dahilan ay very practical. Mainit sa loob o kaya puno na ang upuan, o baka gusto lang talaga nila ng hangin. Pero alam mo, hindi lahat ganun ang katwiran. May mga tao ring doon talaga pumupwesto. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil pakiramdam nila, hindi sila karapat-dapat. O baka nga may mga taong hindi na nagsisimba kasi hindi nga nila maramdaman na sila ay karapat-dapat. May mga nagsisimba na tila laging nasa labas, hindi lang sa pisikal na lugar, kundi sa pananampalataya. Baka may dinadalang mabigat sa kanilang konsensya o kasalanang matagal nang bumabagabag. Merong hiya, merong guilt, may takot na baka hindi na sila matanggap ng Diyos. Pero minamahal, ang Diyos ay hindi naglalagay ng boundary rope sa harap ng kanyang altar. Ang Diyos, wala siyang reserved seat for the perfect. Ang paanyaya niya ay malinaw. Lumapit ka, kahit madumi ka, kahit basag ka, kahit paulit-ulit kang bumabagsak. Dahil ang tunay na tahanan ng makasalanan ay hindi sa labas ng simbahan, kundi sa presensya ng Diyos na handang magpatawad.
Walang kasalanan ang hindi niya kayang patawarin. Walang sugat na hindi niya kayang pagalingin. Kung isa ka sa mga nasa labas, o may kakilala kang nasa labas, send natin ito. Marahil, panahon na para lumapit uli. Hindi para ipakita na mabait ka na, kundi para iparamdam sa iyo ng Diyos na handa ka pa rin mahalin, na handa ka pa rin niyang tanggapin. Tandaan natin, sa simbahan, walang labas. Lahat ay iniimbitahang pumasok dahil lahat ay minamahal. Kaya naman mga kapatid, kung minsan tayo din yung guilty para tayong Pariseyo, madali tayong magbilang ng kabutihan kaysa aminin natin yung ating kahinaan. Pero ang dasal na may kababaang loob, yung totoo at tapat, yun ang pinakatunay sa puso ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay pusong marunong magpakumbaba. Ngayong araw na ito, subukan nating isabuhay. Less judgment, more compassion. Hindi ko mo nakakita ka ng taong may tato, masama na agad. Magbigay tayo ng appreciation sa iba, hindi ng panghusga. At ang challenge din, tayo din. Kilalanin din natin ang ating sariling kahinaan. Hindi para i-down yung sarili natin, kundi para mas lumapit tayo sa Diyos na mapagpatawad. Let us pray. Panginoon, turuan mo akong manalangin na may kababaang loob, na hindi ipinagmamalaki ang aking kabutihan, kundi kilalanin ko ang iyong awa. Linisin mo po ang aking puso sa anumang yabang o panghusga, upang sa bawat araw makita ko sa pamamagitan ng mata ng may habag ang tunay na kalagayan, yung hindi paghatol sa kapwa. Tulungan mo akong maging tapat sa aking panalangin at maging salamin ng iyong kabutihan sa simpleng pamamaraan. Amen. Mga kaibigan, Sunday ngayon, huwag kakalimutang dumalo sa ating mga misa, sa ating mga Sunday service. Hinihintay tayo ng Diyos. Muli, ang ating paanyaya, share natin yung gospel na ito. Ito ay boses at paanyaya ng Diyos para sa mga taong piling nila, labas sila. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. By the way, magsuot po tayo ng puti bilang tanda ng ating pakikisa, ng ating tinutuligsa yung mga katiwalian sa pamahalaan. Amen.